na pala ako. Sorry, salamat ha. Good morning to all of you. I just would like to thank, of course, the first leader, no? Brother Alice. This is my first time dito to after how many years. Ito yung isang talk na talagang na-pressure ako ng gusto. And actually, depression na ako sa to. Biglang may tumawag sa akin nung dalawa na araw. Sabi ko, "May Bro Aris, maraming salamat, tumawag ka. Alam mo bro, dami ng harassment sa akin ngayon baka sa feeling ko baka hindi ko na talaga makayanan pagbibigay ng talk." Ganun ba? Hindi, dadagdagan mo pa yung harassment sa'yo. Ikaw mag-worship. So kaya pagka talagang tinawag ka, ni Lord, para mag-serve, talagang tuloy-tuloy. And this morning, I will just cite to you some experiences, most especially sa topic na ito, guidelines for business dealings between and among the members of the BCBP. When we say guidelines, this is the rule, procedure, and mga recommendations sa atin, ang ating mga kasamahan dito sa BCBP. But sabi ko nga kanina, isa doon sa mga harassments medyo yung pagkakaroon ng anxiety, especially talking with you, and hindi ito tulad ng mga ibang binibigay kong mga lecture or mga talks. Ito, experiential, tsaka talagang life story ito Kaya nagpapasalamat ako na nandito kayo at makikinig kayo. And we also thank God na nandito siya sa harap natin. So, I would like to just sit down. I just would like to invite you for a short prayer. Para matulungan din niyo ako at matulungan din ako ng ating Panginoon na masabi sa inyo yung mga gusto niyang ipasabi sa inyo. So, in the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Father God, I believe that this is no accident that we are here. We believe also that you have called us by name. But you know that this time that we are here, you said that this is our appointment with you. This is a divine appointment with you, Lord. And you want us to be here. You want us to listen. So God, we request to bless us. We request to speak to us, Lord. And we request to open our heart so that, Lord, we may receive everything. We may receive every blessings that you want to give us. In Jesus' name, Amen. Thank you so much. And medyo nakakahinga-hinga na. So first, gusto kong ibigay muna sa atin, yung the goal of this talk. And alam po ninyo, naaalala ko, bago ko ibigay yung talk, naalala ko yung isa sa mga paborito kong istorya, isang kwento, na siguro yung iba na pakinggan na ito. Pero ito yung istorya tungkol sa isang husband. Yung husband, umuwi siya, at pag-uwi niya, may bit siyang isang regalo. At pagpasok niya sa kanilang bahay, tinawag niya ang kanyang asawa, sabi ganyan, honey Jeff, o honey, okay,
para sa iyo. So, nagulat yung yung wife. Sabi ganyan, wow, ang ganda naman ito. Sabi ganyan, meron kang regalo para sa akin. Sabi niya ganyan, ano ba ang nagtulak sa'yo para may maibigay ka sa akin? Sabi ganyan, teka bago yan, buksan mo muna. So, binuksan niya. Pagkabukas niya, wow, napakaganda at tumitinang na bracelet. Sabi niya ganyan, napakaganda. Pambihira ito. Minsan mo lang ginawa sa akin ito. Teka, tinatanong ko, ano nga ba nagbigay sa'yo ng nag-joke sa'yo at bigyan mo ako ito? Sabi niya, dun lang sa 4-letter word. Sabi niya nun, alam ko na. Is it L-O-V-E? No. Sabi niya, L-O-V-E love. No, hindi. So ano? It is S-A-L-E. Because that is sale. So, okay na sana, no? Okay na sana. Pero, mind you, brothers and sisters, no? All that we are doing today, no? Is somewhat based on sale. Somewhat based on money. No? Which should not be the case. No? Hindi dapat. Dapat yung mga ginagawa natin should be based always on L-O-V-E, on love. So that's why our topic, no? I would like to give you, no, to explain the BCBP's guidelines for business dealings between members and to explain the procedure in working out business conflicts between members. So ito yung real deal. This is the real deal. Ito na yung natin, pamumuhay talaga natin. Pang-araw-araw na natin pamumuhay. Ito nga yung sinasabi ko na ito na yung katotohanan. Kasi makikipag-usap na tayo hindi lang doon sa ating hindi nakikita, kung hindi doon sa ating mga kapwa, no, na minamahal natin at kinaiinisan natin. So, nung una, tinanong ako ni Brother Alice kung okay ba sa akin ibigay ito. And nung una, sabi ko, medyo nalilito pa ako. Ano ba itong business dealing nito? So, kinonsulta ko si Webster. So, sabi niya, business, no? This is the occupation, work, or trade in which a person is engaged. So, kung sino man sa atin, no, na-engage sa mga good business, engage sa mga realty, no, engage sa mga services, like for me, sa jewelry, no? So, ito yun. No? This is what Webster said. And he said also a specific occupation or pursuit. No? So, kung nangyari, ikaw magaling ka na business designer, magaling ka na mag-design ng bahay, ng mga damit, no? Ayan yun. Commercial, industrial, or professional dealings. So, this is also considered as business. A commercial enterprise or establishment. So, pag meron tayong mga paupahan, no? Business din yan. No? Meron tayong mga pinapa-rent. So, business din yan. The activity of making, buying, or selling goods, or providing services in exchange for money. Mga gumagawa ng cupcake, no? Gumagawa ng mga yema, yan. So, nagbi-business din pala yung mga yan. And work that is part of a job, and the amount of activity that is done by a store, company, factory, etc. So meaning, in other words, ang negosyo mo pala, basta may ginawa ka at pinalitan niya ng pera o nang meron kang advantage para sa iyo, that is already
a business. How about dealings? Sabi daw ni Webster, dealings, the actions that are main part of a relationship between people, group, and organization. And this is also a social or business interaction. So, kapag nakikipag-usap tayo sa ating mga kasamahan, nakikipag-usap tayo sa ating mga pamilya o kaibigan, that is already a dealing. So, business dealing, this is somewhat related to a relationship. Ako. So, kaya, yung ating palang pagka-transaksyon sa ating mga kasamahan o mga kaibigan o yung mga kliyente natin is already a relationship. Okay. Now, I have here some guidelines which we should follow. We highly encourage you to do. And we would like each and every one of us be guided by this. So first, we have this basic commitment sa ating pagkakaroon ng business dealing. And this is the most important, which is to love one another. Parang ang layo, negosyo, pagkatapos, love one another. Bakit po? Sinabi po dito sa ating sa Bible, and please help me, and let us all read in 1 Peter chapter 1 verse 22. Can we read all together? Since by your obedience to the truth you have purified yourselves, so that you can experience the genuine love of brothers, love each other intensely from the heart. Alam po ninyo, paulit-ulit siguro natin naririnig na nating yung mga wala pong nangyari ng aksidente, lahat ay may purpose. And someone is calling us. God is calling us. That's why we are here, Kaya nandito po tayo ngayon. Nasa ilang weeks na po tayo na umaten ng ating CLP. And I am called by God. We are called by God. You are called by God. And it's up to us if we will obey His commandment, His calling. So, may choice po tayo, kung tayo po ay susunod o hindi. Sapagkat tayo pa rin po mag-desisyon. Alam ko po, nasa community tayo, pero wala pong magsasabi sa inyo, na iyan ay talagang absolute na gagawin mo. Dahil ikaw pa rin ang mag-desisyon kung ano gusto mong mangyari. And so, sabi nga nung itong business dealing, yung commitment natin, the commitment to love one another takes precedence over the pursuit of profit or economic gain. Medyo mabigat, kikita na ako pera na to. Pero bakit kailangan ko pang isipin na mahalin ko muna yung aking kapwa, lalo na yung aking mga brothers and sisters? Because, our commitment is to be ready to meet one another's needs with our personal help and resources, and to look upon one another's welfare as our own. Pumunta po tayo, nandito po tayo, nasa BCBP, and consider our selves as one body. So, magkakapatid na po tayo dito, isang pamilya lang po tayo.
And we are here, no, na sana ay sumunod tayo doon sa inuutos ng ating Panginoon na mahalin natin ang bawat isa. Medyo mabigat, no? Sabi ko nga kanina, ako po, no, napakarami kong mga pagkakataon na noong nag-uumpisa pa lang ako, iniisip ko, teka, kita na to, mahirap kayang kumita ng pera, ba't ibibigay ko pa sa iba? Ano? But that should not be the case. No? The profit should be the second priority. Love should be the first priority. Second commitment is to commit ourselves to righteousness. Ito po, no? Sabi ko nga po, no, kanina, nung tinanggap ko po itong talk na ito, I already give myself, no? Niready ko na po yung aking sarili na ma-expose, no, sa lahat ng mga nagawa ko nung ako ay nag-uumpisa pa lang. And this particular commitment is the one who hinders me, no? Nung una na ibigay sa akin ni Brother Aris itong talk na to, because I told him I am not righteous as a businessman. Talaga pong totoo yun. Meron tayong mga government na mga requirements, no? Dinadaya ko po yun. Kaya sabi ko ganyan, no, napakahirap itong mo. Binigay ko sa akin. And I started to realize that is really calling me. I started to realize maybe this is about time, no? To stop all those yung mga wrongdoings, no? Although mamaya pa yung talk dyan. Pero alam po ninyo, napaka-bigat, no? Itong commitment na to, itong righteousness. Because ang sabi sa atin, no, we are committed to a life of righteousness and or holiness. Holiness. Napakabigat na word. Ang hirap pong magpakabanal. Lalong-lalo na nasa negosyo. Lalong-lalo na nasa isang profesyon na hindi mo maiiwasan ang mag-corrupt, ang magbigay, mag-adapt the table para mapabilis ang mga transactions. Para hindi ka magka-problema. Para hindi sumakit ang ulo mo. Pero pinatawag tayo para sa ganitong pamamaraan. All our business dealings are to be conducted in a righteous and just way, in accordance with the Christian tenets and principles pertinent to the particular business situation at hand. Let me read to you in Proverbs. Sabayan niyo na lang po ako, medyo dito. Proverbs, better have little, and with it uprightness, the great revenues with injustice. Okay lang yung maliit na kita, dahil mas mabuti yun. At iisipin natin, yung blessing na yun, kahit maliit, nanggaling kay Lord, nanggaling po sa ating Diyos. Kung naniniwala po tayong lahat na kung ano ba na meron tayo ngayon ay nanggaling sa Kanya, yung kakarampot na sinasabi natin ay nanggaling sa Kanya yung we should be satisfied and contented with that. Tama na yun. Pagkanyan lang talaga
would like to give you the example, no? Ng personal example, personal experience ko. Nung nag-umpisa pa lang po ako sa BCBP, humingi ako ng isang negosyo. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo naman ako ng negosyo. Natanggal na ako sa trabaho, wala akong negosyo. Pero napakabait ng Diyos. Mga ilang buwan niya, pagkatapos ng CFP, nabigyan ko niya ako ng negosyo. At kung nagkaroon na ako ng negosyo, siyempre, businessman, profit, revenue, no? Yun ang palagi natin hinahanap. Kita. Gusto kong yumaman agad eh. Okay. Ngayon, meron pong mga pumupunta sa akin na hindi po nila alam yung kanilang items, no? So, pagpunta nila, syempre, tatansyahin mo, medyo hindi niya kabisado itong item niya. Pwede kong kunin ng mas mababa. Kung mas malaki, kikitain ito. Okay. So, it runs for days, weeks, months. Eh, maganda nga naman ang kita, malalaki, no? But, the problem is, hindi ko na-realize na tuwing kikita ako, kunyari ng 1,000, pag uwi ko, biglang napaplat yung tire ng gulong ko at gagastos ako ng 2,000. So, mas malaki pa dahil hindi parehas, hindi patas yung ginawa ko. At nagkakaroon palagi ng ganun. No? And he keeps on reminding me, pero ako hindi ako nakikinig. No? Kaya, tinuloy-tuloy ko lang. No? So, dito po sa, part na to, talagang, ang akin po sabi ko, marami pong pagkakataon na kapag ikaw ay hindi patas sa pakikipag-team, ay babawin at babawin din yan. Maaaring hindi mo lang alam na makikita, pero ganoon din ang sumagutan yung pagka-kinumpute mo. Next, for Colossians, no? Chapter 4, verse 2. And let us read. Masters, give unto your servants which is just and equitable, knowing that ye also have a master in heaven. Ito po sa mga employer, no? Doon po sa ating may mga negosyo na may mga tao. Dahil sa akin naman po, sa experience ko, ako po kasi nanggaling din po ako sa empleo. Ang kailangan ko naman dito, nakinig po ako sa isa sa mga teachings ng BCBP during that time. At sinabi ko naman sa sarili ko na hindi ko naman agrabyaduhin yung aking mga tao. No? So, binigay ko yung para sa kanila. At ngayon po, ang mga tao po na nasa akin, meron pong mga siguro nasa 10%, no? Kung sila po yung umpisa hanggang ngayon nandiyan pa rin. No? So, pinabalikan din po nila ng magandang servisyo. So, sa experience ko naman po na ito, mas mainam na po yung magbibigay po tayo ng tama para wala na po masasabi sila. At ako po sa akin, iniisip ko na lang, at least, naibigay ko na. Ano? Kung sila man ay magloko, kung sila man ay umalis, nasa sa kanila na yun, wala na sa akin yung burden. Ano? Kaya nga po, ito pong mga nakaraan na mga araw, no? May mga shops na hindi ko makita, no? So, sila rin po, naiintindihan din nila na talagang kailangan magigpit din ang sinturon at hindi po katulad nung mga iba kong napasukan, no? At yung mga iba kong company na pinapasukan ko na yung kanilang mga employees
ay nagpupunta pa ng labor, no? Nagpupunta pa ng mga nagreklamo pa, no? Kung saan. Although, I have once experienced that, no? So, kaya, sabi ko, mas mainam na yung wala kang sakit sa ulo. Okay. And in Proverbs, says, those who trust in their riches will fall, but the righteous will thrive like a green. No? Ayaw na lang po natin magbanggit ng pangalan, pero lagi ko rin nakikita yan sa news. And I have seen this in some of our colleagues, no? Na napaka-angat na talaga sila noon. Ang gaganda na ng mga buhay nila. Napakadami na pong pera. Pero yung pera hindi na magiging insurance nun para maging maayos yung buhay mo. No? Kung yung pera naman ay nanggaling sa hindi tama. Ano? So, with this, no, I should say na kung yung blessing na binigay po sa atin ng Panginoon, na tinanggap natin ng buong puso sa tamang pamamaraan, I'm sure na that man will also take care of us. And in Proverbs 15:27, let us read, the greedy bring ruin to their households, but those who hate bribes will live. So, ito po yung mga nakita ko rin po dun sa sobrang kumuha ng kita, no? Na halos parang gusto na lang nila ay sila na lang ang mabubuhay sa mundo. And I just would like to share with you, no? Ano po nga, doon sa isang shop po namin, no, sa Manila, marami na may kagalit, no, sa amin. Kasi meron po doon na mga matatagal ng mga negosyante na kung kumita sila, talagang hindi lang 100%, 200%, nasa 1,000%, no, ng capital nila. So, sa amin naman po kasi, ang ano lang po namin, equal sharing ng kita. So, nakikita po nila yon na yung mga nagtitinda sa kanila dati, na kumikita sila ng ganong kalalaki, napupunta na po sa amin. Dahil ang sabi nila, sabi ng ayaw na namin magbenta sa inyo kasi hindi nyo kami binibigyan ng tamang kita. So, ang nangyari, nagalit naman sa amin dahil nalalaman nila na malalaki yung binibigay na komisyon. No? So, pero sa amin po, ang katwiran lang po namin, ito naman ay ang kita naman ito binigay sa atin, hindi para sa atin lang. Kailangan ibahagi din natin ito sa iba. So, dito po, no, gusto ko pong ipahayag sa inyo, na ito pong particular commitment na ito about righteousness is really, sa aking experience, is one of the Prophet's commitment, no, na masusunod sa akin, sa aking experience. But we have to try and try and try. Okay? Next commitment is stewardship. Proper stewardship. Ito po sa Proverbs, sinabi po sa atin, and let us read, lazy hands make for poverty, but diligent hands bring wealth. You know, we are stewards of God's love. We are stewards of God's blessings. Resources, our talents, came all from God. So, kung pinaniniwalaan natin ang galing lahat yan sa Kanya, pinagkatiwala lang yan sa atin, kailangan gawin din natin ang ating part. Huwag tayo binigay sa atin, hayaan na lang natin yan ang magtrabaho para sa atin. That should not be the case. No?
it is our duty and responsibility to harness, okay, develop and utilize them properly, and to exert our best efforts to preserve the visibility and profitability of our business. So, pag binigyan ka, magtrabaho ka. No? Pag binigyan ka, ayusin mo. Naalala ko nga po, no, dun sa isang text, no? At tama naman itong text na to. Dun sa message, sabi, kung may putok ka, huwag kang mahiya dahil pinagpawisan mo yan. Diba? So, pagpawisan natin ang lahat ng ating natatanggap na blessing sa ating Panginoon. Pero hindi ko po sinasabi na huwag po kayong maligo. Ngayon po. And you know, in Luke 19:26, let us read. He replied, I tell you that to everyone who has, more will be given. But as for the one who has nothing, even what they have will be taken away. Ang classic example po dito ay ganito. Noon pong ako po ay wala pa po noon. Ano po? Sabi ko nga, wala ka nang makain, no? Wala ka nang malalaman kung saan ka kukuha ng pera, ng pag-stores, no? Pero wala ka rin ginagawa sa buhay mo. So, walang dumarating, no? Pero noong kung nagkaroon ka at ikaw ay nagbigay, ibinalik mo sa Panginoon yung binigay sa iyo at inayos mo yung pinagkatiwala niya sa iyo, di ba? Katagamalangin natin yan sa ating mga anak o sa ating mga kaibigan na, tignan mo, binigyan kita ng maliit kasi sinusubukan lang kita. Okay, kaya mo pala. Sige, bibigyan kita ulit ng mas marami. Diba? Tayo na mismo nagsabi niyan. Pero, dito nga po, sinabi po sa atin ng Panginoon na gawin mo yan. At lahat, no, kung meron ka na ngayon at magpapakabuti ka pa at gaayusin mo yan, bibigyan pa kita ng marami. So, ang kaakibat naman po niyan is yung responsibility. Ano po? And, sa Colossians naman po, sabi, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Tandaan po natin na ang ating pong trabaho sa opisina, kahit tayo po ay binabayaran dyan sa iswelduhan, ang ating pong negosyo, maliit man yan o malaki, binigay po sa atin ng Panginoon eh. Pinahiram po sa atin yan eh. Kaya kailangan po ayusin natin. Kaya ang kailangan po, ibigay natin ang ating buong puso sa pagtatrabaho. Why? Huwag po natin iintindihin at huwag po natin isipin na nakakainis naman. Pasok ako ng pasok. Palagi naman akong pumapasok. Hindi ako nalilig, hindi ako umaaksin. Pero karapot lang naman ang nakukuha ko. Kasi iniisip natin, ang ating trabaho ay sa ating kumpanya. Ang ating trabaho ay para sa isang boss. Ngunit hindi po. Kung ang iisipin natin, ang ating pong ginagawa ay para sa ating Panginoon, kahit nakakarampot yung ating natatanggap, ay ating pong ibibigay ang ating buong puso. At dahil po nanggaling po sa Kanya, hindi siya na po magbibigay sa atin ng karagdagan. No po? So, iintayin na lang po natin yung kung kailan yung tamang oras. And here in BCBP, we have this structure. Alam po naman natin na sa isang organization, most especially sa mga lay organization tulad ito,
sa simbahan na, mas magulo pa, no? How much more, no, dito sa atin. Pero, hindi naman tayo magulo dito sa BCBP. Ano po? Ano ko lang po, meron po tayong sinusunod na guidelines. At saka, yung guidance po sa BCBP. And, ito po yung susundan natin dun sa Hebrews. Sinabi, and let us read, have confidence in your leaders and submit to their authority. So natapos na po yan, ano? Submission to authority. Because they keep watch over you as those who must give an account. Dahil sila pong nagbabantay sa inyo, sila po na nag-shepherd sa inyo, sila po ay may accountability sa taas, sa ating Panginoon. Okay. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. Okay? So alam po naman natin, sa isang samahan, talaga pong hindi maiiwasan na magkakaroon po tayo ng conflict. But, problems and differences arising from business relations may lead to a breakdown of the relationship. No? Kaya, iniiwasan po natin sana yung ganyan. But such conflict only affect the members' commitment to love and serve one another, but also the unity and peace of the body. Diba? Ngayon, napaka-ideal, no? Masaya tayong lahat. Meron tayong mga fellowship. Pagkadating ninyo, nakakiti lahat, ano? Pero mind you, pagka dumating na yung punto na meron na po tayong ka-business deal dito, at nagkaroon kayo ng misunderstanding, hindi lang yung usap ninyo masama. Masama na pati yung action group mo, masama na pati yung unit mo, pati yung unit leader, pati yung chapter head, pati yung BCBP, masama na. Kaya mangyayari, aalis ka na. No? So, to avoid that, let us always keep in mind, no, that here, no, in BCBP, we are encouraging yung business dealings, but no, always with caution, tsaka yung with guidance. Okay? Business dealing with members should therefore be shared with their chapter head or unit leader for information and guidance. Kunyari, pagkatapos po ninyong mag-graduate, syempre, nag-action group meeting kayo, palagi kayo magkakasama, isang linggo, 2 linggo, ilang buwan, nagkapalagayan na po kayo ng loob, at pagkatapos po nun, may mag-offer sa inyo, mag-negosyo tayo. Mag-venture tayo sa ganito. Mag-venture tayo sa ganyan. Pautang naman. Ayan. So, ang mangyayari po, ang sinasabi po natin dito, always refer and report it to your action group leader. No? And kung hindi, doon sa ating mas nakakataas sa mga unit head or chapter head. Ang sinabi nga po dito, dapat pinapaalam natin sa ating chapter head at saka sa unit leader all our business dealings. And these leaders should handle the situation according to their level of competence. Bakit po? Kasi pagka po tayo nakipag-deal lang po personal, hindi naman po natin sinasabi na huwag niyo pong gawin kasi talagang baka masyadong wala pa sa BCBP, magkaka-partner na kayo o baka magkakakilala na kayo at ayaw niyo nakipaalam sa unit leader at chapter head. But the thing is, kung hindi niyo ipapaalam at nag-away kayo, magkakaroon ng conflict, baka sa action group, no? Nagtataka yung action group leader mo, bakit hindi ko umatin? Tapos magtataka yung action group leader mo, bakit kapag kayong ikaw hindi ka umatin, yung isa umatin. Pagka yung isa umatin, yung isa hindi natin. Okay, no? So, magkakaroon ng ngayon yan, no? Apektado po yung buong grupo.
Okay. So, just to avoid that, ipaalam po natin yung ating gagawin. Especially in business. Sa ating chapter head, ano po, sinasabi po kasi dito, chapter head and group leader, tsaka yung action group, bakit sa kanila po natin ipapaalam, no? Eh baka kasi yung action group ko, katatapos lang niyang maging, unemployed, kami magninegosyo kami, di ba? Bakit ipapaalam sa kanya? Okay. Ito po yun. In 1 Peter, chapter 5, verses 2 and 3, let us read, be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording over those entrusted to you, but being examples to the flock. Ayun po. So, kaya po natin sa kanila sinasabi, kasi they have this authority, no? Parang ibibigay na po natin sa kanila. And we should trust, no, these people, but in case, no, na medyo may mga pagdududa-duda kayo, no, sasabihin po ninyo yan dun sa mga members na you feel you have the trust, no? So that you can talk with the action group leader, with the unit leader, and with the chapter head, no? So, ito pong guidance natin na to, ito pong policy na to, ay dapat lagi po natin na pinapractice. It is a wise policy for leaders, no? Especially kayo po, pagkatapos po ng CLP, baka nasa CLP group ninyo yung magiging chapter head, no? Sa mga susunod na chapter head. Kaya yung mga nandito po, yung mga kasama na po natin ngayon, to generally inhibit themselves from entering into business with any of the members of their team. So, sinasabi po yan, no? Na as much as possible, yung action group leader mo, bawal mangutang sa mga members, no? So, yung unit leader mo, hanggang maaari, huwag magsusulisit sa mga members. Yung chapter head mo, hanggang maaari, huwag mangutang, huwag magsusulisit sa mga members, no? So, yan po yung guidelines po natin, yung policy. And this will help in safeguarding and ensuring the leaders, no? Yung leaders' freedom, no, in objective input or direction affecting not only the personal life of their men, but also their business affairs. Kasi po, kapag yung action group leader or yung unit or yung chapter head ay parang meron ka ng hinuhold, no, doon sa yung parang pagka mangyari, nangutang yung action group leader at hindi agad nagbayad, hindi isipin agad ng member, ano ba namang klaseng action group to? Ano ba namang klaseng to? Hindi man lang magsabi sa akin, no? Hindi pa siya makakabayad. So, nawalan ka na ng moral authority. No? So, as much as possible, we should not do that. And, sabi nga na yung ating ginagawa po dito kasi eto na po yung reality, talagang hindi mo may iwasan na hamang-hama ka rin sa action group leader mo, hamang-hama ka sa unit leader mo, hamang-hama ka sa course leader, hamang-hama ka sa chapter head. Kaya ang mangyayari, sige, kunin ko na lang siyang kasama sa negosyo kung magbe-venture kami. Okay. So, make sure, no, na we should follow all of this. Our next commitment is the openness to spouse on all dealings. Napaka-simple po. Husbands are to be open to their wives in whatever business deals that they may involve in.
A wife is to secure the husband's approval before entering into business relationship. So yun lang po, napakasimple, no? Magpaalam sa ating mga magulang. Magulang tuloy. Sa ating mga husband, wives. Okay. Ayan. Yung mga single naman, tama, oo. Papaalam tayo din sa mga elders ng inyong family, no? Mga parents. Why? Kailangan natin gawin yan dahil ito po yung sinasabi sa atin, no? Most especially the husband and wives. Kasi minsan, nangyari na po sa akin yan, ako yung nangutang, ako po yung hindi nakabayad, pagkatapos ang sinisingin po yung aking asawa. No? Na hindi niya po alam. Nakakaya. So, kaya mabuti na sasabihin na natin, no, sa kanila na meron akong business venture kay brother ganito. Ano ba sa tingin mo? Kung pagkamatiwalaan ba natin siya? Okay. Kaya, ito ha, nag-usap na kami. No? May business venture kami. May sister, ganito. Okay. Pero, huwag kang makikialam sa amin, ha? Basta pinaalam ko lang yan. Okay? Kami bahala dyan. Okay. So, mas malinaw na alam ng ating mga esposo at esposa. And then next commitment, speech. Always, bear in mind, sharing by others of information, particularly those arising from business difficulties, should always be guided by righteous and prudent use of speech. Ito po kasi yung pinakamagandang topic sa lahat, sa action group meeting, sa fellowship, sa mga chapter assembly. Kapag ka mayroong bumagsak na isang member, alam mo, siguro ito, grabe pala nangyari doon, no? Yung kanyang mga utak sa bangko, napakalaki, napakalalukin. Ba't sana na yung siya? No? Sarap pakinggan, no? Sarap pakinggan. Diyan na nag-uumpisa ang lahat ng breakdown ng relationship. Okay? Mamaya, kasabihin po ni Brother John yan. And lahat po ng ating tatandaan sa ating pong pakikipag-usap sa ating mga kasamahan ay yung word lang na righteous and prudent. No? So, kung talagang hindi mo talaga mapigil, no? Ngayon, kasi talagang yan na yung lifestyle mo no? Yung the buzz, no? Yung mga abula na kilo, yung mga ganyan. So, siguro, gawin mo, kausapin na lang muna yung asawa mo o doon na lang sa pamilya ninyo. And until such time na talaga kaya mo na hindi makipag-chismisan. No? Okay? Next. Openness and full disclosure. Ito po, napakadami pong nangyayari po. Kasi, pagka nagkakaroon po tayo ng bill, yan. Pakibasa po natin in Galatians, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. So, tayo yun. Let us do good to each other. So, hindi naman po natin siguro ipapahamak ang ating mga kasamahan, ang ating po mga pamilya, no? Na nagbebenta po tayo ng isang item na distalinghado pala. Diba? Sabihin mo kung ang binibenta mo flat iron ay hindi nag-iinit doon sa ilalim kung hindi doon sa handle. Diba? Para at least iwansan niya hawakan yung handle. Okay? So, napakahalaga ng sasabihin natin ang lahat, no? Na alam mo, makaka-permisyo sa ating kasamahan o sa ating mga brothers and sisters. In Matthew, sabi again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made. So sinasabi na lahat ng ating gagawin ay sasabihin ay tutuparin natin. Kung meron po tayong utang, bayaran natin. Okay? Kung nangako tayo na sinabi natin na babayaran natin sa ganitong araw, bayaran natin sa ganitong araw.
Kung hindi tayo makakabayad sa ganyang araw, tawagan po ninyo. At sabihin po ninyo na hindi ako makakabayad. Okay. And in Romans, let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law. Okay. And, ito po, working out conflicts. Alam po ninyo, napakarami po kasi na dito na nagkakaroon ng problema. So, in working out conflicts, ang kailangan lang po, una, dapat sinabi po natin sa ating mga leaders. Pangalawa, kung talagang may problema, ang gawin po natin, mag-usap po tayo ng mga leaders at saka ng both parties. Kung hindi po kaya ng action group, unit, chapter, kung hindi pa rin po, pwede po hanggang sa EXECOM ng BCBP, at kung hindi pa rin po at talagang wala ng paraan, tsaka pa lang po tayo mag-isip ng court litigation. Ano po? Huwag po yung unang-una iisipin po natin, didemand kita. Okay? No? Pumunta ka sa amin ng 500, i-demand kita. Baka mamaya yung 500 mo kulang pa sa attorneys. Okay. So next, specific business relationship, ito po, corporation, partnership, and joint venture. Ito po yung sinasabi ko. Hindi po maiiwasan talagang magkakaroon yan na lalapit sa inyo gusto kang makasama sa isang negosyo. Why? Because they are businessmen and professionals. That is the reality. No? At lalapitan ka kasi alam na may potential ka, meron kang capability, meron kang talent, may connection ka, etc. No? So, that is the reality. But, always bear in mind, alam mo ninyo, sa dami po nasa liyan na po ng mga corporation, meron konti, may marami, talaga pong hindi maiiwasan na away. Noong una po, magkakaibigan, nung kumita na, naging magkakaaway na. Hanggang ngayon, may court hearing pa. No? So, ang sinasabi ko po, pagdating po sa pera, talagang nag-iiba po eh. No? So, ang pinakamaganda po na gawin po natin, no? Pagkatadating tayo sa ganyang pagkakataon na magkakaroon tayo ng dapat po, lagi natin sa alang-alang yung ating guidelines. Okay? Pagka sa supplier naman po, professional, customer client, in Matthew, ito sinabi, love your neighbor as yourself. No? Huwag pong magbibenta po tayo, ibigilin natin yung gusto natin ibenta kasi yun na lang nag-iisa mong stock, kailangan i-dispose mo na. Kaya kahit na anong magaganda at pwede mo sasabihin mo na. In Corinthians, our desire is not that others might be relieved while you are hard pressed, but that there might be equality. At the present time, your plenty will supply what they need, so that in turn, their plenty will supply what they need. The goal is equality. Okay? Pantay-pantay lang. No? At dapat patas lang tayo sa lahat na gagawin natin. In John, if anyone has material possessions and sees the brothers or sisters in need but has no pity on them, how can they love, or how can the love of God be in that person? So in other words, pabalik po tayo dun sa ating first commitment, which is to love one another. Okay? Ito po, sa mga employer-employee relationship, sinabi ko po kanina na dapat po maging kung ano po ang ginagawa po natin dito, kasi may ganyan eh. Pagka nasa BCBP, napakabait. Pagka nandoon na sa shop o dun sa opisina, no, nag-iiba na yung pakikitungo. So kung anong pakikitungo po natin dito, most especially kapag magkakasama po tayo sa trabaho, no, tapos BCBP members pa, dapat pareho rin kung nandoon tayo sa ating workplace. For the borrower and lender, I told you earlier, let no debt remain outstanding. So, kung may utang, bayaran. Hindi may iwasan ang utang, sabihin sa unit leader, sabihin sa action group leader, magkaroon kayo ng agreement at magbayad. Okay po? And, broker client, ito po yung mga nagtitinda ng mga
real property o kaya sa mga stocks. So, pareho din po dun sa mga nauna po nating dapat magkaroon po tayo ng i-disclose po natin ang lahat ng mga flaws ng ating mga ibinibenta at saka yung mga advantages and disadvantages. Okay, so sa parting word, kasi sumobra na po ako. Gusto ko lang po, naalala ko po kasi itong kwento po ito, no? I'm sure baka yung basahin niya, narinig na po itong kwento na to. Ito yung tungkol dun sa old rich barber, no? Sabi niya, dahil sa tagal na niya nagugupit ng buhok, talagang yumaman na siya. So, yung twilight of his years, sabi niya ganyan, gusto ko magbigay naman, gusto ko mag-libre ako ng mga gugupitan. So, one day, nung inopen na niya yung barbershop niya, may dumating ng isang florist. Yung nagtitinda ng mga bulaklak. Ginabitan niya, ganda, tuwa, mahalis yung pagkakagupit. Kabayaran na siya, sabi niya, no. I will give it to you free. Libre yan. Kasi napaka laki na pinigay na blessing sa akin. Kaya, sa'yo na yan. Huwag ka na magbayad. So, nagpasalamat yung florist, umalis. And then after mga 20 minutes or 30 minutes, biglang nagkakagulo dun sa labas para may tumatakok. So, sumilip siya. Tapos nakita niya, wow, yung florist paalis na at nag-iwan ng 12 roses with the card. Sabi niya, thank you card. Wow. Sabi niya ganyan. Galing nagpasalamat yung florist at 12 yung binigay. Pagkatapos nun, bigla may pumasok at yung pumasok naman ay isang baker. No? Nagpagupit siya at ginupitan siya ng buhok. Tuwa siya. Ang ganda ng pagkakagupit sa kanya. Babayaran na niya, sabi niya, no, hindi, that is free. That is for you. Okay? Totoo yung baker. So, umuwi siya. So, uwi niya, syempre, pasalamat siya. Bumalik siya, after 30 minutes, ganun ulit, nagkakagulo din sa labas, parang may kumakatok. Yung pala, yung baker, nag-iwan ng 12 ensaymadas. Tapos meron pa siyang mga thank you card. And then, kinuha ng barber. And then, biglang may kumatok sa pinto. Tapos, makita niya, uy, isang Filipino engineer. Pagupit ako, sige, kuha dito. Pagupit siya, ganda. Tapos, tuwa. And then, pabayaran na ng Filipino engineer. No, that is free. Nagpasalamat na ako, sabi niya ng barber. Okay. So, sabi ng Filipino engineer, thank you so much, thank you. Talagang buong puso nagpapasalamat, very grateful. Then umalis yung Filipino engineer. Kaya naman kasalan, yung police boss parang mas lumakas. So, sumilip siya sa bintana. At pagsilip niya, dala-dala ng Filipino engineer, yung 12 Pilipino na gusto kong tubig. So, hindi kayo bro ha. So, what I'm trying to find out, the barber is our Lord God. He's giving us everything for free. The blessings that we receive came from Him, free. Yung Pilipino, Panginoon, tayo yung magdadala. Kasi tayo nakaramdam ng ganda ng blessing ng ating Panginoon. Nung saya, nung sarap ng ating Panginoon, ng blessing na binibigay niya sa atin. Kaya, nasa atin yung mga kamay, kung paano tayo mag-iimbita ng ating mga kasamahan na maramdaman din ang ganda ng biyaya ng ating Panginoon. Ano po? Sa akin pong mga sharing, sa pangmuli ko pong mensahe sa lahat,
ay nais ko pong sabihin sa inyo. Ako po ay isang alipin na walang kabuluhan. Kaya nararapat lamang na ako'y sumunod sa utos niya. Isang magandang umaga po sa inyo lahat.